Narito na po ang episode 307 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Biyernes, September 1, 2023. Narinig nga nito ni Nurse Karen na pinag-uusapan ng dalawang nurse kung sino kaya ang nagpakalat ng pagmamarites na patay na raw itong si Ma'am Moira, dahil kung sino man ang nalaman na nagpakalat ng fake news na yun, mananagot. Kaya sinisisi niya itong si Nurse Evan. Sabi naman ni Nurse Evan, ano naman, mali mo baka maging maganda pa yung resulta nito, no? Di ba yung mga nagkakaroon ng ganyang kondisyon nawawalan sila ng memorya. Samantalang ito namang si Annalyn, humingi siya ng tawad sa tatay niya dahil nga sabi niya, pasensya na po tayo, nalimutan ko, meron nga palang boyfriend si nanay, sa kakasal na nga pala kay ni Ma'am Moira. Sabi naman ni RJ, okay lang anak, kasi ito na yung pagkakataon para bumawi ako sa ng sobra-sobra. Hayaan mo, kapag nakalabas ako dito, babawi ako sa'yo. Humingi ako ng tawad kasi naging unfair ako sa'yo. Naging madamot ako sa'yo. Naging komplikado ang buhay mo nang dahil sa akin. So, sabi naman ni Annalyn, gusto niya mag-move forward na lamang kasi okay na rin naman sila, diba? So, itong si Zoe, umupo lang saglit, nagmumuni-muni habang nilapitan siya ni Annalyn. At nagpapasalamat si Annalyn ng gusto dahil nga pinayagan siya nito na makita at makausap ang kanyang ama. So syempre nangangapa pa rin si Annalyn, nakikiramdam. Sabi niya, so hindi ko nga alam kung okay na ba talaga tayo kasi ang hirap lumugar. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabi naman ni Zoe, huwag mong gawing komplikado ang lahat, Annalyn. Siguro baka nga napatawad nga kita, pero sabi nga naman ni Annalyn, pero hanggang kailan? Kasi hindi ko nga alam kung tanggap mo pa ba ako ngayon o kung napatawad mo na ba talaga ako. Tapos naalala nila nung mga panahon na nagkasundo sila. Sabi nga ni Annalyn, naalala ko nung mga panahon na nakidnap tayo. Di ba yun yung unang-unang beses na nagkasundo tayo? So sinabi dito ni Zoe, buti na lamang talaga kasama kita. Hayaan mo paglabas ko dito, paglabas natin dito, ililibre kita ng ice cream. Sabi naman ni sila, nag cross finger sila, sabi naman ni Zoe, sige na nga, kahit ang grade school, diba, nag pinky swear sila, diba. Naalala talaga ni Annalyn at tuwang-tuwa talaga siya. So gusto niyang balikan yun, kaya nga sabi nga niya, minsan na tayo nagkasundo, diba. So nangyari, ang sarap pala sa pakiramdam na magkaroon ng isang ate kahit na panandali ang panahon lamang. So siya na yung diba, gumawa ng moves, lumapit siya sa ate Zoe niya at niyakap niya ito. So, sabi naman ni Zoe, napaka-arte mo talaga, sige na nga, alis na nga ako. Samantalang tong si Giselle, nakita niya na umiiyak itong si Miko, diba, talagang dinadamdam ni Miko yung mga nangyari. So kinomfort niya ito at kinausap niya ito ng masinsinan. Sabi niya, alam mo Miko, alam ko hindi mo matanggap ang mga nangyari, pero wala na ang ate Ems mo, hindi mo na maibabalik pa ang buhay niya. Ito lang yung mga lessons na natutunan ko sa buhay dati. Hindi ko talaga pinatawad ang sarili ko kasi kala ko magiging okay ang lahat, pero nagkakamali pala ako. Alam mo Miko, magisimula ito sa'yo. Kailangan mong ilabas ang lahat ng sama ng loob mo. Kailangan matuto ka rin magpatawad nang sa ganun gumaan ang lahat sa iyo, diba? So ito namang si RJ, naalala niya lahat ng mga pangyayari mula nung tinutulungan siya ni Lynette doon nga sa Lindol, dahil nga sinasariwa niya yung mga pangyayari, diba? Lalo na ngayon, ganun balik na yung alaala niya na natukoy nga niya na nung mga panahong ito, iiwan niya na nga itong si Moira at aasikasuhin niya ng mabilisan ang mga papeles ng annulment para mapawalang bisa ang kasal nila ni Moira at tuluyan na nga siyang pumunta kay Lynette. Samantalang si Lynette, pinuntahan siya at binisita para makita kung gising na nga ba itong si RJ. Sabi niya, nagpapahinga ka ba? At chinik ko lang naman kung gising ka na, alis na ako. Lynette, pasok ka muna saglit, mag-usap muna tayo, may sasabihin ako. Inungkat ni RJ yung tungkol sa kanila, Sabi naman ni Lynette, RJ, di ba sabi ko naman sa'yo, wag na natin pag-usapan yan. Sabi naman ni RJ, kung sakali bang makalabas ako dito sa ospital, magiging okay pa rin ba tayo? O di ba tayo maging magkaibigan? So nagkamayan sila. So wala na rin nagawa si Lynette kundi kamayan na rin itong si RJ.
para nga naman sa ikabubuti, kasi alam naman nila may mga kanya-kanya na silang mga partner, di ba? Marami na nagbago sa buhay nila. Gusto pa rin talaga ni RJ na maging maayos sila, alang-alang na lamang kay Annalyn. Ayan, no. Siyempre si Lynette ginagawa ang tama kasi ayaw na nga niya ng gulo, pero nakipagkamay na rin siya para sa ikakabuti na rin ng lahat. Samantalang si Carlos biglang pumasok, kumatok muna, no? Sabi niya, hinahanap kita sa sekretary mo, sabi niya nandito ka daw kaya pinuntahan na kita. Mukhang seryosong pag-uusap niyo ni RJ, sabi naman ni RJ, Carlos, yung mga nakita mo nga pala walang ibig sabihin yun, kaya huwag mo sana masamain, sabi naman ni RJ, ni Carlos, no? Okay lang naman sa akin. O sabi naman ni Lynette, wag mong pag-isipan ng ibang kulay, okay lang yun RJ. Sabi naman ni RJ, no, kung pwede ba Carlos, maging magkaibigan kami ni Lynette, kung okay lang naman sa'yo. Sabi naman ni Carlos, oo, sa akin wala namang problema yun, basta ito lang masasabi ko sa'yo RJ, protektahan mo si Lynette laban kay Moira. Lang naman ang pakiusap ni Carlos kay RJ, diba? Wala namang problema sa akin yun, dahil mas magiging masaya si Annalyn kapag nakita niya na magkasundo parehas ang kanyang mga magulang, diba? So kaibigan naman kita, hindi ka na rin naman iba sa akin. Samantalang itong si Annalyn nagkukwento, no, ng mga happiest memories kaya Lyndon tungkol nga sa naganap na nangyari, na nagkaayos na nga sila nito ni Zoe. Sabi naman ni Annalyn, alam mo, nagkasundo na kami dati sa pagiging magkatrabaho, pero ngayon nagkasundo kami sa pangalawang beses bilang magkapatid. Sobrang saya lang talaga, no? Sana magtuloy-tuloy na ito, sana wag na magbago, sabi naman ni Doc Lyndon, dahil kasi ito kay Ma'am Moira, kaya nagbabago ang lahat. So bigla na lang dumating tong si Miko, sabi niya, kailangan kita makausap ng masinsinan, sabi naman ni Annalyn, Miko, awayin mo na naman si Doc Javier, hindi ko siya awayin Annalyn. May importante lang akong sasabihin sa kanya. Yun. Samantalang itong si Lynette, nagpapasalamat siya kay Carlos kasi nga tinanggap yung hiling nga ni RJ na maging magkaibigan sila, ba't nga niya yung ginawa. Sabi naman ni Carlos, basta sa lahat ng ikabubuti mo, doon ako. Wala namang problema sa akin yun, basta ikaliligaya mo, diba? Sabi naman ni Lynette, talaga ba? Wala kang ibang iisipin? Oo. Para saan pa, diba? Mas matutuwa nga si Annalyn na makitang magkasundo ang pares niyang mga magulang. Basta para si Lynette, pabor sa akin yun. Sabi naman ni Lynette, no, napakaswerte ko naman, nagkaroon ako ng boyfriend na napakagwapo, napakabait pa, tapos napaka-honest. Dito ako natawa eh. Hindi na nakapagsalita pa si Doc Carlos, hindi na siya kumibo eh. Nagulat siya eh, saka kinakabahan siya kasi hindi naman talaga siya naging honest noon pa kay Lynette, diba? Samantalang nakita ni Giselle yung pag-uusap ng dalawa, sina Miko saka si Doc Lyndon, na ito na yung time para magpatawad na nga talaga si Miko. Sabi niya, tama ka Doc Javier, hindi ako magmamahal ng tao kung hindi ko to sisimulan sa sarili ko, kung hindi ako magpapatawad ng kapwa, diba? So wala akong choice kundi patawarin ka. Yun. Alam ko hindi na maibabalik ang buhay ni Ate Ems, pero ito lang yung tanging paraan para palayain ko ang sarili ko. Iyak talaga na iyak dito si Doc Lyndon, at talagang natutuwa si Giselle sa mga nakikita niya dahil sa simpleng payo na kanyang binibigay, diba? May mga nababago siyang buhay. Samantalang tong si Bogs, humingi ng tulong sa kumpare niya, sabi niya, binibenta niya yung cellphone kahit talagang 10,000 lang. Ilalabas niya daw yung pamangkin niya sa Israel kasi sobrang mahal pala ng bills dyan. Ililipat daw sa public hospital. Ngayon, nung nakita niya yung tarpaulin ni Annalyn, sabi niya, Doktora Annalyn Santos, siya pala to. Siya tong nandito sa wallpaper ng cellphone Baka siya nagmamay-ari nito. Nasaan kaya siya? Ito yung dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso. Magkikita kaya si Nabog sa si Annalyn? Maibebenta kaya niya o maibibigay niya ang cellphone nito kay Annalyn na nanggaling mismo kay RJ? Yan ang pakatutukan natin mga kapuso, dahil marami talaga mga kaganapan ang dapat abangan dito lamang sa Abot Kami na Pangarap, lalo na magkasundo ng muli sina Zoe, Annalyn at si Lynette saka si RJ, pati na rin si Miko saka si Lyndon. Gaya nga ng sinabi ni Giselle, diba, na malaking tulong pa yung nagkaroon ng lindol dahil nagkasundo nga sila lahat-lahat. Samantala, nagkaroon na nga ng malay itong si Moira
At nagulat itong mga nurses pati mga doctors dahil nagkamalay na nga ito. Ang masamang damo ng Abot Kami na Pangarap. Ngayon magkakaalaman kung totoo ba talaga yung pagiging mabuti niya kay Annalyn dahil nalaman niya na si Annalyn pala yung nag-opera sa kanya, yung nagbigay ng first aid brother, di ba? Yung gumamit ng barena. At nakipagkamay siya dito, tinawag niya di ba? Sinambit niya yung Doktora Annalyn. So kasi nga hinikayat ni Zoe na gising na si ma'am, baka ito na yung tamang panahon para magkausap at magkita kayo. Samantalang si Annalyn, ilagpe, meron siyang pangamba na baka nga naman magalit sa kanya si Moira, ipagtabuyan siya. Hindi natin alam kung dalawang bagay yan, kung magalit sa kanya or maging mabuti sa kanya. Pero ang pinapakita dito, parang naging mabuti naman si Moira, parang siya in-approach niya, di ba? Siya yung unang nag-approach kay Annalyn, pero hindi natin alam kung peke ba o totoo ito. No, kung tuloy-tuloy na ba yung pagiging mabuti ni Moira. Yan ang dapat natin pakatutukan mga kapuso. Kayo ba? Ano ba sa tingin ninyo? Magiging mabait na ba itong si Moira kay Annalyn o hindi pa? I-comment nyo lamang yan sa baba at ating pag-uusapan. Yan lamang po mga kapuso, and happy weekends everyone. Kung nanonood ka sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso, and God bless us all.